sa susunod nating topic. Yung susunod nating topic, mga kababayan, di ba po si Orly Gutesa, bumaliktad na po at nagsabi na po ng katotohanan na siya, Maniniwala ba sa Gutesa na mag-aabo? na si Gutesa po, mga boss chipamo, sir, ay nilinlang sa pamamagitan ng bibigyan daw po ng pera at ng kasiguraduhan na yung kanyang mga anak ay makapagtatapos ng pag-aaral. Yan daw po yung pinanlinlang sa kanya. Ngayon, mga kababayan, si Bing, no? Eto si Guanzon ho, mga boss chipamo, sir. Kailan ba sumigaw na tatakbo ng pagkasenador? Siguro 2 months o 3 months na yung nakalilipas. Tatakbo ng pagkasenador si Guanzon. Ganyan, no? Hindi na ho natin masyadong nakapagkikita sa mga social media. Wala na, hindi na pinag-uusapan yung pangalan niya pagkasabi niya na siya ay tatakbo ng pagkasenador. Ngayon, kailangan dumikit, kailangan masali yung sarili niya doon sa mga issue. Kasi malalampaso ho ito sa 2028 kapag hindi nakisali sa issue. Ngayon, may palabas si Guanzon na siya daw po ang kinukuha ni Orly Gutesa na mag-abogado daw kay Gutesa. Sabi ko, sandali. No. Yung pagbaliktad ni Orly Gutesa, hindi kagagalakan o hindi kasisiyahan ng mga DDS yun. Di po ba, mga kababayan? Hindi matutuwa mga DDS. Tapos ikaw, alam na, ewan ko kung DDS talaga ito. Siya yung gustong makulong si Sara Duterte noong mga unang mga panahon po, di ba? Last year lang ho yata. Ibinubuko ito ni Gasolito eh. No? Ay, ano ba talaga? DDS ba talaga si Guasyon? Ito, yung mga patunay na hindi talaga DDS yan. Oh. Tapos kukuhanin ka na abogado? Pakinggan nyo mga kababayan. Kayo na ang magsabi kung maniniwala kayo dito na si Orly Gutesa ang kinukuhang abogado, etong si Guanzon. Maniniwala ba sa Gutesa na mag-aabogado ako para sa'yo? Para sa ano? Sabi ni Gutesa, may nag-offer daw. Hindi ako naniniwala na kukunin ni Gutesa to bilang abogado, mga kababayan. Ang tingin ko ho dito, dahil nga, sabi ko nga sa inyo, wala nang pumapansin, hindi na napag-uusapan yung kanyang pangalan, bilang isang tatakbong senador ho, mga boss chipamo, sir, kailangan nababanggit yan. Anong petsa na ho ngayon? Agosto 20. Isa't kalahating lang po o dalawang taon na lang po. Diyan na dapat na pag-uusapan yung kanilang mga pangalan. Kaya, siyempre mga boss chipamo, sir, sali ako dito sa issue ni Gutesa. Di ba? Sino po ang umaagree sa sinasabi ko na gusto lang magpapansin to? Gusto lang gumawa-gawa ng istorya para mapag-usapan yung kanyang pangalan. O press 1 dyan kung naniniwala kayo na gusto lang ni Guanzon mapag-usapan ang kanyang pangalan. Press 1. Press 2 kung kayo ay naniniwala na kukunin talaga siyang abogado ni Guanzon. Ni Gutesa. Hindi ako naniniwala dito. Sa kanya na babae sa office daw ni Senator Marcoleta na ibigay ang number ko sa kanya kung gusto niyang tulungan ko siya sa affidavit niya. Sino kaya naman yun? Baka gawa-gawa nyo lang yan. Sabi ni Jason Laguerta, idol po kita, Sir Mark. As Grab rider, ikaw ang musiko habang nabiyahe. Naku, salamat po. No, mahilig ka sa kalokohan at katarantaduhan vlog. Ha? Shout out, ingat ka. Ha? Ingat ka, Jason Laguerta. Dinamay mo pa ako. Oh. Naku, baka ikaw lang ang nagdamay sa sarili mo. Isipin mo na lang. With my status as a retired COMELEC commissioner and a former COA commissioner, law practice for 25 years. And kumbaga parang inaano niya lang yung sarili niya no? Parang iboto nyo ako, ganito ang aking mga eksperyensya, ito ako dati, ganito, ganyan. palagay ko talagang gusto na lang magpapansin ito at gusto na lang masali yung sarili. Hindi na ho nga na pag-uusapan kasi. Sarap mag-almusal habang nanonood ng MR Vlog. Salamat po, no? Sir Ed Angeles. You see, my law practice was really focused on women's rights.
Isipin mo na lang, Hmm. maniniwala ba sa Gutesa na mag-aabogado ako para sa'yo? Sabi. Para sa ano? May naipabalita na po din ba na ang gusto ni Orly Gutesa na maging abogado ay si Rowena Guanzon? Parang wala naman akong narinig na ganun. Will I have anything to do with Zaldico, your boss, at the time? Pero syempre, mas mabigat ang maleta, hindi ba Gutesa? Naku, ayan na yung mga naratibo ng mga DDS. Ano po, mga kababayan? Kapag hindi na tugma sa kanila o pagka hindi na po pabor sa kanila, yung sinasabi ng tao, nabayaran na ng maleta yan. Ganyan ang sinasabi. Pero kung titignan niyo po mga boss chief mo, sir, si Jose Alvarez, kung matandaan niyo po, ano sabi? Sumulat sa akin yung mga kampo, yung kampo nitong si Mike Defensor na hinihimok ako, na isulong ko yung impeachment ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi ko, hindi. Kinabukasan po, nasa maleta na din ako. Nabayaran na din po ako ng maleta. Ganyan na ganyan po ang naratibo ng mga DDS, mga kababayan. Kapag hindi ka sumunod at hindi ka nila kakampi, sasabihin, nabayaran na ng maleta iyang si Gutesa. O, biruin niyo po iyon. Siyempre, yung boss mo ngayon, si Martin Romualdez na, my mortal enemy. Kaya sana makulong kayong dalawa. The ombudsman should file Biglang bumalik sa alaala ko yon. Women's right daw. Tapos nahuli sa video kung paano niya dinuro ang babaeng lawyer sa Rockwell. Bigla ko naalala din yon. Sir Ping Laksamana, salamat sa inyong complaint gold coin. against you because the ombudsman used Gutesa's affidavit in the plunder case of Martin Romualdez. And now he's recanting. The ombudsman should file a perjury case against Gutesa. Yun din kasi, no? Yun din po kasi, mga kababayan. Yung ombudsman, di ba, nag-file ng kaso o magpa-file ng kaso kay Orly Gutesa na ang gamit nila bilang mga witness ay yung 18 marites. Dati, ngayon 14 na lang po. Nagkakawatak-watak na po. Nagwatak-watak na dahil yung 4 bumaliktad, nag-recant, ang sinabi, nasilaw lang sila o sinilaw sila sa pera. Tapos eto ngayon, si Gutesa, nag-recant na din po, mga kababayan. So ngayon, ang tanong, saan pupunta yung ikakaso o yung kinaso o yung kaso ng ombudsman versus Martin Romualdez kung yung kanila pong mga witness o gamit na tao para patunayang merong mali-maleta si Romualdez, nagkakagulo na po. Mukhang mahihirapan po talaga, mga kababayan. At sa tingin ko, baka mabasura po. Diba? Tuloy natin si Guanzon. And include him as a co-conspirator in the plunder case versus Martin Romualdez. Masakit ho kasi talaga yan sa mga DDS eh. Yan yung mga taong pinanghahawakan na lang po nila. Pero mo sasabihin, si Gutesa, no, hindi nagsasabi ng kasinungalingan yan. Yung 18 marites, walang babaliktad dyan sa mga yan. Magiging matatag yung mga yan. Tapos eto na po ang nangyari. Wala na po sa panig nila, mga kababayan. At ang sinasabi ay sila daw po ay kumbaga nilanse gamit ang pera. Mo lang kung makulong mo yan, ombudsman. Kung hindi ba yan iiyak. Is Gutesa. Gigigil ang gigil na gigil si Guanzon kasi yan na lang yung natitira ho nila, mga kababayan, na pangbanat eh. Tapos naglalabo-labo na din po. Nag-aalisa na doon sa kanilang kampo. Is undermining the authority of the ombudsman. The ombudsman used his affidavit in the case against Romualdez, and now he's recanting. He's now turning around and saying, wala kasi. Tsaka yung base doon sa salaysay ni Orly Gutesa, mga kababayan. Base doon sa kanyang salaysay hindi niya alam. Biruin mo, ngayong araw, no, sinabi sa kanya, ipapatawag siya ni Mike Defensor, tsaka ni, ano pangalan nun? Ni Mike Defensor at tsaka nung isang nakakulong, si
Marcoleta, ipapatawag. Kinabukasan, isinalang na agad nila sa Congress. Wala man lang magandang rehearsal ho. Bravo, Juliet Mike. Pinakakasuhan na nila kasi kalaban na nila. Kapag kakalaban na, hindi na daw totoo, mga boss chipamo, sir. Yung sinasabi. Ganyan yung mga yan, oh. Na hindi siya nag-deliver ng maleta kay Martin Romualdez? Yung boss mo, si Martin Romualdez ha, Gutesa, mortal enemy ko yan. Makukulong din yan. Ikulong na si Martin Romualdez! Jolog. Ang jolog. So, naku, masabi lang, nakasali sa issue. O yan, kukunin daw siyang lawyer. Walang naniniwala ho, madam, no? Ang ramdam at tingin namin dyan ay gusto mo lang makisali sa issue para marinig ulit yung pangalan mo, no? Malaman ng mamamayang Pilipino na ikaw ay tatakbo sa pagkasenador. Yun lang yan. Walang katotohanan. Di ako naniniwala na kukunin ka bilang abogado.